maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina. Moms at Heart. Siglang bati po sa bawat isa na nandito nga po para sa ating Moms at Heart. Kumusta po? Kumusta? At ang inyong Mami Bessie Rios ay nag-aanyaya na naman po para sa isang oras na atin pong pagsasama-samahan, kwentuhan po na ito pong kukwentuhan natin ngayon. Ang tuon ay matututo po tayo kung paano tayo makikipag-usap sa ating mga bata nang hindi po tayo magkakaroon ng power struggle. Dahil alam naman natin ang ating mga bata ngayon, napakagaling nilang mga tiran at ang kanila pong kaisipan. Hindi na po pwede yung passive na lamang ng yes, no? Marami po silang kung ano-anong alam sabihin. At higit sa lahat ay minsan naliligaw po tayo, no? Sa kanila pong mga sinasabi, paano ba natin sila uunawain? So ang lahat ng yan po ay ating pag-uusapan. Kasama nga po ang ating isang counselor, si Catherine Gutierrez maya-maya. Pero bago po yan ay samahan niyo po kami sa ilan ng mga pamamaraan, 702 DCASF, ABC Radio TV, o di kaya naman po ay sa Moms at Heart na Facebook. O di kaya naman po ay very simple, lalo na nga po sa ating mga merong PM radio, ang radio na wala na pong pinipihit dahil sakto, iisa lamang po ang station. 702 DZAS AM1. At ang lahat ng yan ay dahil tayo nga po ay membro sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay? So atin na pong tawagin ang makakasama ko ngayon for this time, si Ma'am Catherine, para po ibahagi sa atin ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa how do we counsel or how do we really have season talk sa ating pong mga bata, especially when there is resistance, para hindi po tayo magkaroon ng power struggle. Welcome sa iyo, Ma'am Shikasi. Siya po ang ating guidance counselor na makakasama po dito sa ating puntahan patungkol sa mga iba't ibang bahagi kung saan po ang ating pong mga bata ay makakausap natin ng tamang-tama at mauunawaan din naman natin. So, kumusta ang buhay-buhay? Mami Cathy, hello sa iyo. Hello po, Mami Bessie, at marami pong salamat sa imbitasyon niyo po sa akin ngayong araw na to. Ako po ay nalulugod na makasama po kayo, maging ang ating mga tagapakinig ngayong araw. Magandang araw po sa ating lahat, at sa biyaya po ng Diyos ay patuloy siyang mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat maging sa pagkakataong to. Yan, okay. So, ang ating huntahan ngayon ay mga bagay-bagay na may kinalaman sa pag-uusap, di ba? Yung ating Opo, tama. bata, no? Kasi yung mga bata ay kakaiba na sumagot, ano? And then, Medyo. baka meron kang gustong hello, hi, ganyan. Siyempre, hindi isang barangay. Mga chosen persons na gusto mong batiin. Hello po sa aking dalawang magandang anak at sa aking napakabait na asawa na si Val, si Chanel po yung panganay ko, si Celine yung bunso kong anak, at syempre ang mami ko po, no, si Karina po. So, magandang araw po sa inyong lahat. And of course, sa mga kaibigan at kapamilya natin na nakikinig ngayong araw na to. Yan, sige po. Ang ating yung nasabi ko nga kanina, di ba? Kapansin-pansin ang mga bata ngayon. Kasi nung panahon namin as baby boomers, medyo tikom ang aming mga labi, no? Kapag Tama. sinabi sa amin, ay yes, agad ang sagot niyan, hindi no. Tapos pag tinignan kaming ganon, alam na namin kung anong message niyan, di ba? Ayon sa mga Tama. tingin ng mata, o patagilid ba, o diretso, di ba? Tsaka yung mga ganyan na kamay, no? Alam namin yon. Pero ngayon, yung mga bata natin ay kakaiba sila, no? Na mag-communicate. They're very confident to answer back, ganyan. So, ano bang bakit nga ba ganyan? Or some of your observations as a counselor sa mga sharing ng mga mamshi sa iyo?
Sige po. Magandang tanong po yan, Mami Bessie, kasi talagang totoo na kapansin-pansin ng kakaibang pananalita at pagsagot ng ating mga anak, no? Yung mga bata ngayon, at marami pong factors kasi na kinukonsidera natin kung bakit po sila gano'n, ano? Unang-una po dyan, yung kanila pong overexposure, no? Sa social media, sa mga nakikita po nila, kung mapapansin nyo po nung araw. Kasi kahit naman po ako ay inabot ko naman din po yung tingnan lang po ako at sutsutan lang ako, tumitigil na rin ako. Pero ang mga bata po ngayon, no, magugulat po kayo pag sinabi nyo na parang pwede bang itigil mo yung iyong ginagawa? Sasagot sila sa'yo at tatanungin nila, bakit ko kailangang itigil? Anong rason? Why do I have to do this, mommy? Bakit? May tanong sila at tama po kayo na parang medyo mas malakas yung kanilang loob, no, sa pagtatanong at yung kanilang confidence, no. So, ang kadalasan pong nakikita, no, and this is actually backed up by research, no, maraming mga research tungkol dito. At ako po mismo ay gumawa ng research dito na noong talaga, ako po sige ay, nung ako po ay nag-aaral sa isang subject po namin noon, na lumalabas po doon na dahil nga po iyon sa kanilang overexposure, no, sila po kasi nakikita po nila ang nangyayari sa halos sa buong mundo. Imagine niyo po ito, Mami Bessie, no? Nung araw, naglalaro lang po tayo sa labas, di ba? Hindi nga po natin nalalaman kung anong nangyayari sa kabilang barangay. Sila po, kumpara sa kanila ngayon, hindi lang po yung within the barangay o yung nasa barangay ang nakikita nila, ultimo yung mga balita sa ibang bansa. Imagine sometimes po, no, may mga bata na who would even ask yung kagaya po nung conflict ngayon, no, na nangyayari, mga pandaigdigan na mga paglalaban at mga conflict, no. Nakikita po nila yan at nagtatanong sila, at dahil po doon, mas nagiging anxious po sila at madalas silang mag-alala kasi nakikita po nila ito at mahirap po sa ating mga magulang na kontrolin ito dahil easily available po ito online. So, imagine na ito po yung kanilang mundo na kumpara sa atin, medyo malayo po talaga. Kaya hindi natin sila minsan din masisi kung bakit matanong sila at nakakakuha sila ng mas maraming idea dahil napakarami pong impormasyon na mabilis na pumapasok, at hindi lang po ito mabilis, madalas at mayat maya, o yung tinatawag nila na ang mga bata ngayon ay overly stimulated, no? Yung para bang laging may notification, hindi ba? Laging parang may tumutunog-tunog, laging may nakikita. So, Makalabit sa kanyang ganyan. kumakalabit, parang gano'n. Kumbaga, nasa cellphone, nasa kanilang computer, o kung mga anumang mga maliit na gadget na yan. Parang, ang pakiramdam po siguro ng mga bata, no, kung titingnan po natin, tama po kayo, parang laging may kumakalabit. To Kung ang distracted. At ngayon, kung parang parating may kumakalabit, yung mga bata po ngayon, tumataas yung level ng pagiging anxious, yung nag-aalala po sila. Parang, Nay, paano kung ganito? Mami, paano kung ganito yung mangyayari sa atin? Di ba merong conflict na nangyayari ngayon? Paano kung dito sa Pilipinas mangyari? Takot, no? So may takot. Kaya po sila nagtatanong. At normal po iyon na makapagtanong sila. Yes, oo. And then another thing din, no, sa relationship lang pinag-uusapan natin at pakikipag-usap. Ang mga bata ngayon ay kahit nga sa young professional, i-observe mo din, di ba? Ganito rin, no? Parang they're more into connections. So, ang dami-daming connections, di ba? Parang mga 500, 1,000 tonto sa connections. At ang nagiging challenge dito ay ilan yung talagang deeply connected. Na magbi-build ng relationship, na magbibigay ng commitment, di ba? Na magsusupport sa'yo. So parang ano ngayon parang bilangan likes, di ba? View, di ba? Parang gano'n. Opo, tama po. Likes and views lang, no? Pero when you talk of likes and views, kaya ang dami ngayon talagang tumataas din sa challenging ng mga mental health ay likes and views. Minsan ang kasunod pa niyan cancel. Parang di ba yun mga yun? So it's so fast, no? Yung klase ng connection. And it's also so fast to lose the connection. Yes. Diba? Parang gano'n. So, yung stability ng kanilang security, yung kanilang parang kamukha nung araw, ng panahon namin na parang
tatagal kaming, nag-uusap sa ilalim ng puno, lalo pag maliwanag yung buwan, di ba, no? Tama. Maraming interaction, ganon. Opo. Pero ngayon, parang di na uso yun eh. Parang ngayon, ang usapan, di ba, yung chat na lang, ganyan. Tapos, pag discontento doon, may cancel ka na, i-block ka na, di ba? Delete conversation. Di ba? Opo, may ganon nga. Opo, Oo, may ayan. ganon. Oo, yeah. Okay. So ngayon po ang ating pag-uusapan, mga momshies, at ito po ay actually marami nagtatanong nito. Sa katotohanan na ating naibigay, would you like to add something pa ba sa mga situational natin? Meron. I think okay naman po yun yung mga nabanggit po ninyo, no? So, mukhang Yes. magandang magpatuloy po tayo dito sa ating pag-uusapan patungkol sa pagbibigay ng gabay sa ating mga magulang, patungkol sa pakikipag-connect nila sa kanilang mga anak. Yes, oo. At ang isa po na ating tutuunan dito ay yung salitang counseling. Yan, usong-uso Yeah. ngayon yun. Counseling, di ba, no? Nung araw kasi, sige, di natin ito mo, pupunta ka sa guidance, parang ganyan, ano. Hindi, pagpunta mo sa Opo. guidance, parang matatakot na, gano'n. Pero ngayon, yung mga bata, parang hindi na green sila ganyan, ano. Hindi na mukhang monster si guidance counselor, Hindi no? na Parang, po. pag sinabi ba natin yung salitang counseling, tama ba ito na we can counsel children? Ano ba yung pagkakaiba-iba? Like, kasi meron din ako na-come across na term. It is called mentoring conversation. O, tas may isa pa, therapeutic conversation. Ayan. Oo, Di ba? oo. Yeah, So, marami ano ba pong yung terms. niyan? Paghihimay-himay. One and the same ba yan? Kumbaga sa cake, sa icing lang nagkakatalo. They're all chiffon but you have different icing. Parang ganyan. Pwede pong ganon, pwedeng tingnan sa ganong perspektibo, no? At tapos meron pa po yung professional counseling. Yan, may mga ganyan Yes. pa, di ba? So, tawag nito, sa Ayun. atin po, di ba? Di ba po dito sa atin, kasi pag sinabing guidance counselor, ang iniisip po agad ng mga tao ay sa school setting lang po makikita at nagkakaroon ng interaction sa guidance counselor. Pero gusto ko pong ibahagi na hindi po limitado sa school setting ang mga guidance counselor. Kasi maaari po kaming magkaroon po kami ng individual counseling session. Pumupunta din po kami sa mga community. Meron din po kaming mga community interaction. Nakakapagturo din po kami o meron yung tinatawag namin na psychoeducation na tinatawag, no? Na yung mga nagbibigay po kami ng mga practical tips, no? Kagaya nga po nung napag-usapan natin kanina, Mami Bessie, no, na ako po ay nagkaroon ng karanasan na makapunta sa mga urban community settings na kung saan ako po ay nabigyan ng pagkakataon na makapagbahagi po ng mga practical tips kung paano po makakapagpahinga ang mga young mothers natin na may mga maliliit na anak kasi talagang makikita mo talagang sila stress na no. So nagbigay po tayo doon ng mga practical tips kung paano po sila makakapagpahinga at mapagtutuunan naman nila ng pansin yung pag-aalaga sa kanilang mga sarili at nang sa ganon, kung sila po ay nakakapag-alaga ng kanilang mga sarili, nagkakaroon po sila ng mas magandang disposisyon sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. So, ang dami po talagang tawag dito mga terms na ginagamit. Pero siguro sa araw na to, na pagtuunan natin ng pansin yung counseling na lang siguro with children in terms ng yung bilang magulang siguro. Sabihin natin ngayon na ang konsepto natin ng counseling ay yung paggabay natin. O, maganda po yung sinabi nyo kanina, para bang mentoring, but at the same time, nag-overlap din po siya ng counseling. So parang, tama po kayo, parang na-embed, parang nasa sandwich po yung term na counseling. So paano yung, kumbaga, paano nga po ba natin magagabayan ang ating mga anak? At paano po ba ginagawa ang counseling sa mga bata? Ano ba yan? Pareho ba yan ng pakikipag-usap natin sa matanda? O magkaiba ba yan? O meron bang ibang tawag nito, ibang kapamaraanan kung paano yan gawin? So, yun po. Yan, at dahil sa iyong nabanggit na tanong, no, meron bang kaibang kaparaanan nito? Pag bata ba kausap mo ay dapat ganito yan, ano? Pagka halimbawa ay medyo may edad na, ito naman yan, ano? So doon ang intindi ko sa iyong pagsasabi noong mga konsiderasyon na yan,
ay may kinalaman una sa edad. Kasi Mhm. syempre sa edad ay yun, nakapaloob yung karanasan, di ba? So Opo. madaling magkonekta. Ngayon, Mm-mm. ang bukod sa edad ay nakapaloob din naman yung tinatawag nating dahil sa kanyang edad, yung kanyang dynamics, no? Yung kanyang mga ika nga ay hindi naman dun sa kanyang karanasan, kung hindi yung knowledge ba na, yung stock Mm-mm. knowledge sa kanyang kaisipan, di ba? Mm-mm. Na Mm-mm. natutunan niya whether formal or dun sa kanyang mga pakikinig kung Mm-mm. saan-saan. Tama So po. for this time, no, mga mamshis, lilinawin lang po natin ang atin pong pag-uusapan ay ugnayan ng nanay, no, or kung sino mang adult sa paggabay sa kanyang mga bata in the context ng counseling. Sa makatwid, merong pangangailangan. May Mhm. dapat itawid rito sa batang to. And maganda din siguro, no? Ano ba yung mga challenges dito, no? Ang una kong nakikita challenge dito, ay sinabi natin kanina, di ba yung sagot ng sagot? Oo. No, yung batang sagot Opo. ng sagot. Yan. So, paano Mm-mm. mo siya medyo patatahimikin at na ikaw naman ay maintindihan din niya, di ba? And Mm-mm. then yung bata din siguro na, yun, yung parang sigaw ng sigaw. Yan. Oo, Di ba? Yung yan. parang, Mga extremes po, no? Yung isa, hmm, ayaw magsalita. Yung isa naman, sigaw ng sigaw. Oo, sigaw may ng mga sigaw. ganun O nga. biglang, tapos yung ito naman, yung whiny, yung bata nga, walang ginawa kundi magreklamo, di ba? Yung mga ganyan, di Mm. ba? No? Na Opo. parang hindi ka pa tapos sa sinasabi mo sa kanya na kailangan niyang gawin at siya naman ang may kumbaga nagkalat, di ba, no? Opo. Ang dami na niya ngayong sasabihin, di ba, no? Mhm. Mm-mm. So, Mm-mm. nilalagyan ko lang po ng mga momshies ng iba't ibang mga bahagi ng kilos, no? Or mga kaganapan, no? Na pinakikita ng mga bata sa atin. Kung saan nangangailangan na, anak, parang parang hihimasin nga natin yung bahagi niya, ano? Tapos, eto pa yung, yung batang barumbado, di ba, no? Yung Mm. nagdadabog, di ba, no? Mhm. Mm-mm. Oo, so parang minsan, naalala ko, no, may mga mothers na nag-share sa akin, sinasaktan sila nung anak nilang, mga 15 years old, no? Mm. 13 Mm-mm. years old, Mm-mm. no? Opo. So Mm-mm. parang, wala ako agad maisagot, di ba, no? Kasi pagka Mm-mm. ganun ng edad, ang lagi ko nga sinasabi din naku, Nay, pwede mag-prayer fasting ka na lang, 40 days. Kasi, kasi, Naku po, kasi kawawa parang, naman. Parang sabi ko, 15 years old na yung bata, so magbubunot tayo lahat ng dinaanan. Mm-mm. Hahanapin natin kung bakit siya naging ganyan. Di ba? So, ang Opo. tagal, no? Di ba? Mm-mm. So, Mm-mm. Tama ayun. po. Okay. So, dun sa mga nakapaloob po, dun sa aking sinabi, yun po yung mga tinatawag na mga hamon, di ba? Na Mm-mm. kilos, di ba? At gawin ng Opo. ating mga anak na kailangan nating ihubog, no? Or ihapay. Sabi nga, di ba? Train up a child. Di ba? No? So, paano Mm-mm. natin siya ito-train? At Mm-mm. para po tayo, di ba, meron tayo acrostics na bubuuin, ano? Kasi po, Mm-mm. di ba, isa rin kasi na katotohanan, when we say shape of a child, sometimes yung pag-shape natin medyo may masakit, di ba? Yeah. Mm-mm. Shape siya ng masakit. So, we wanted to address the word safe. Ayan. Mm-mm. Mm-mm. Safe ka din, no, bilang isang adult, no? Kasi Mhm. baka mamaya tumaas ang BP mo, di ba? No? Opo. Dahil ikaw din naapektuhan, di ba? Safe Mhm. din naman itong batang to kasi para yung hindi siya sasaktan, di ba? Kasi we don't parang yun, parang gusto nating maiwasan yun. Kasi minsan pag Mhm. tumaas na yung ng adult, yan, magkaan na yung kamay niya, di ba? So, Opo. minsan may mga mothers din na nagsasabi sa akin, ako, mami, nasampal ko talaga nasa Mm. bunutan ko, sabi ko, Mm. naku, Po. parang Medyo mahirap po yun. yun. So parang hindi po tayo tumatanda. So, safe, no? Ang unang-una dito, yung security ng bata, no? Let's secure Mhm. yung Mhm. kanyang kapaligiran. Ayan. And Mm. ang naalala ko dito, di ba may mga bata na pag napansin mo o nasaway mo, inuuntog yung ulo Opo. sa Oo, meron pong bibigas na ganun. bagay, no? Mm-mm. So, Mm-mm. natin dito how do we secure the environment of the child?
Siguro po pick upin ko po, Mami Beshi, yung sinabi nyo kanina dun sa mga examples na binigay ninyo na nagiging behavior ng mga bata, no? Sa panahon na atin silang kinakausap or nagtatry tayong kumonek sa kanila. Meron po kasi yung tinatawag na unmet needs. Sinabi nyo kanina, 'di ba? Merong unmet needs kasi. At ang mga behavior na yon, ang pinanggagalingan ng mga behavior na yon ay meron pong mga need na yung mga batang ito na hindi po natin nakukuha o hindi po natin naiintindihan. So, maganda po siguro na pag-usapan po natin yung pakikinig po sa kanila, no? Para maintindihan po natin sila at malaman natin ano ba ang unmet needs nitong aking anak. Ano kaya yung hindi ko naiintindihan o hindi ko nabibigyan ng pansin dahil sa nakapokus ako dun sa kung ano yung gusto kong mangyari sa kanya, but at the same time, bilang isang bata, meron din siyang gustong mangyari pala na hindi naman natin naiintindihan. So nagkakaroon po ng disconnect, 'di ba? So kailangan po natin ngayong ma-connect 'yon. Yan. Okay? So, dun sa sinabi natin, no, dun sa safe, no, yung letter S is yung secure the environment, no. Paano ba natin masisecure yung environment ng bata? Halimbawa po, dun sa batang ayaw magsalita. Yan. Sa batang ayaw magsalita, tinatanong, di ba? Minsan po tatanungin na, ano nga ang gusto mo? Tapos iiling lang, ayaw nila magsalita. Ano lang magsalita? Pwede po nating tignan. Bakit kaya ayaw niyang magsalita? Baka naman hindi niya nararamdaman na siya ay safe sa kasalukuyan niyang environment. Baka pala merong ibang taong nandun sa lugar kung nasaan kayo na hindi lang kayong dalawa lang. Baka may kapitbahay ka palang kasamang nandun, tapos nahihiya pala siyang magsabi na nagugutom siya, o meron palang tawag nito, merong kamag-anak o bisita na nandun, tapos ayaw niyang magsabi kasi nahihiya siya na parang hindi naman niya kilala yung taong nandun. So, he doesn't feel safe. Hindi niya po nararamdaman na safe siya. So, ang pwede po natin gawin, pwede po natin siyang, halika, punta tayo dun sa kwarto. Meron ka bang gustong sabihin kay mami? Ano ba yung gusto mong sabihin? Dalhin natin siya dun sa lugar na kung saan hindi po siya mapapahiya. At hanggat maaari po sana, no, maiwasan po natin yung masigawan sila, lalo na sa harapan ng maraming tao, sa ibang tao na parang minsan po kasi nangyayari ito, no, malungkot na nangyayari ito. Siguro kapag may bisita, marami kang ginagawa, si mami maraming niluluto, tapos nangungulit yung anak at hindi mo maintindihan. Ano bang gusto mo? Hindi kita maintindihan. Tapos syempre magugulat yung bata. Parang masyashock na po yung bata, hindi na po talaga yan magsasalita sa inyo at hindi na po siya magsasabi kasi hindi niya po nararamdaman na safe po siya. Na parang, di ba kahit naman din po tayong mga matatanda na, gusto po natin na tayo po ay intentional na pinapakinggan ng mga tao sa paligid natin, lalo na yung mga very close sa atin, o yung mga kaibigan natin, yung mga asawa natin, ganyan, nanay. Diba? So ganun din po sila. Actually, halos pareho lang po. Importante po yung mapakinggan natin sila at malaman natin kung ano kaya ang gusto nitong aking anak. So, yun, yung example po na yun. Pwede din po nating isama doon yung sabi niyo po kanina na merong bata na parang sinasaktan niya po yung sarili niya. Pag hindi po siya maintindihan ng magulang. Ang ganda po nung tanong niyo, Mami Bessie, ma-share ko lang, ito po ay aking personal na karanasan. Nung bata po ako, hindi ko po ma-articulate at hindi ko po masabi kung ano po yung gusto kong sabihin sa nanay ko. Madalas po akong nasisigawan ng nanay ko. At napapahiya po ako. So, ang ginagawa ko, sinasaktan ko po yung sarili ko. Kasi hindi ko po masabi. Parang yun po yung way ko para makuha ko yung attention niya. Yun. So, pag nakuha ko na po yung attention niya, tapos nakita ko na okay, pwede na siyang makinig. At saka ko palang po masasabi. Ito po ay base sa personal na karanasan. At hindi lang po ito, naniniwala ako na maraming bata na nakaka-experience ng ganito. Kasi may ang brain po kasi ng bata ay kapos pa po kung minsan kung paano nila ma-articulate o masasabi kung ano po yung gusto nila. So, physiologically speaking, wala pa po silang kakayahan. Kaya mga mamshi, ina-encourage ko po kayong lahat na
hangga't maaari po ay pigilin po natin yung ating mga sarili na masigawan at paluin agad sila kasi magsha-shutdown po sila, hindi po sila magsasalita sa inyo. Yan, oo. Tapos, ang isa rin, na maganda rin, para yung mga bata diyan sa ating pinag-uusapan na sila ay masecure, ay yung maramdaman nila yung tiwala ba natin, right? That we acknowledge them, okay? Yes. Pero Ma'am Shikati, bago mo yan na sabihin kung anong Mhm. nakapalood dyan, pakinggan muna natin ng isang Mamshi din na maglalahad sa atin ng kanyang mga paalala patungkol sa tibok ng pusong ina, ang ating heartbeat woman si Mami Weng de Rosario sa heartbeat portion. Purihin ang Diyos sa panibagong araw na ipinagkaloob sa atin. Lubos ang aking kalungkutan kapag nakakabalita ako ng mga kabataang nagpapatiwakal. Napupukaw ang aking atensyon sa ganitong mga balita. Maging malaking hamon nawa ang ganitong pangyayari sa ating mga magulang kung paano natin magagabayan ang ating mga anak. Madalas ang sarili natin ang una nating natatanong kapag nagkakaroon ng ganitong problema ang mga bata. Ano ba ang naging pagkukulang ko? Evaluation po ito sa atin, kaya dapat maging tapat po tayo sa sagot sa tanong na ito. Paano nga ba maiiwasan ang matinding frustration ng mga bata? Bawasan ang sobrang paghihigpit sa kanila. Huwag naman maramdaman ng mga bata na wala nga sila sa kulungan pero hindi sila malaya. Iwasan ang sobrang expectation sa mga achievement nila. Gusto natin mataas ang kanilang grado, subalit tayo lang pala ang nag-i-enjoy sa achievement niya ito. Pero ang bata ay problemado na. Encourage and tell them it's okay not to be okay. Ipaliwanag ito para little by little natututuhan nila ang pagharap sa mga challenges at natututo din sa pag-resolve nito. Build their self-confidence sa pamamagitan ng mga tamang prinsipyo, hindi yung confident sila dahil sa material na bagay na mayroon sila. Hindi ito makabubuti sapagkat kung mawala ito ay malulugmok sila. Appreciate their little wins and good deeds. Aba, ang husay naman ng anak ko. Anak, natutuwa ako sa pagiging polite mo. Set clear boundaries. Dapat maging malinaw sa kanila kung ano ang rules and consequences kung sila ay mag-disobey dito. Mga mamshis, gabay po ang kailangan ng ating mga anak, hindi ang sermon na nagdudulot ng rebellion. Sabi nga sa kawikaan, ang malumanay na salita ay nakapapawi ng galit. Tandaan mga mamshis, ang ikinikilos ng ating mga anak ay refleksyon nating mga magulang. Naway patuloy na magkaroon ng maayos na tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mami Weng po para sa Heartbeats. Maraming salamat, Ma'am Shi Weng, sa iyong mga papatibok sa ating mga pusong ina sa iyong heartbeat portion. So, sa pagbabalik po ng ating pagpupuntahan ng inyong Mami Besteries kasama si Ma'am Shikati, naglalahad po kami sa inyo ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa paano nga po ba tayo magka-counseling. Ayan, counseling sa ating mga bata. Na dahil ito pong mga batang ito ay mayroong pangangailangan, na hindi nila masabi, at yun daw po pala ay dahil sa mga bagay na nagmula din sa atin. Ayan, naalala ko, parang pagtingin natin yung mga bata, hindi ito mga bata ito eh. Kasi when a child is born, responsibilidad ng adult yan eh, paglabas pa lang. So when we say, ang kulit mo, ang tigas ng ulo mo, lingunin mo rin anong ginawa mo bilang adult, di ba? Paano mo siya i-evolve, yung mga bagay na yun. Okay, so kanina ay iniwan natin yung salitang we acknowledge, i-build natin yung trust ng mga bata sa atin. Very, very important yan, like, yung pag napapansin ko kasi minsan pag may mga nasa counseling na kausap ko, parang sasabihin sa akin, alam mo, gusto ko pong mga sinasabi nyo. Kasi yung isa ko pong kausap, parang ako lahat ang may kasalanan. Parang ganun daw. Parang hindi ako na-encourage sa kanya yung mga sinasabi niya, di ba? So ito gusto natin, itong punto na to, na matutunan yung trust. Okay, so paano ba ito gagawin at the level of the child? Salamat, Mami Bessie, no? So, yung acknowledgement,
at yung pagtitiwala sa atin ng mga bata. Sabi niyo po kanina, hindi ba isang malaking responsibilidad nating mga magulang na maintindihan ng ating mga anak. At isa sa malaking responsibility ay yung pong acknowledgement o yung pagtanggap at parang pagpansin or pag-notice dun sa ano ba talaga yung totoong nararamdaman ng aking anak. Halimbawa, nakita natin yung ating anak na umiiyak na. Nako, siguro meron nitong bagay na nakakapagpa-upset sa kanya o meron siyang kakaibang nararamdaman kaya siya ay umiiyak na at hindi niya ngayon masabi. So, para po mag-gain po natin, magkaroon po ng pagtitiwala sa yung ating mga anak, pansinin po natin yung actual na behavior na nangyayari. Pwede pong ganito. Anak, nakikita ko na umiiyak ka ngayon. Hindi ko lang naiintindihan kung bakit ka umiiyak. Pwede mo bang sabihin kay mommy kung bakit ka umiiyak? Dahil ba yun sa nawala yung iyong laruan at upset ka, hindi mo makita? Tama ba? Yun nga ba anak ang gusto mong sabihin kay mommy? Kapag po nakita ninyo na, lalo na kapag nagkaroon na po ng eye contact sa inyo yung inyong mga anak, mararamdaman po nila na sila po ay safe. Nang sa ganon, kapag naramdaman po nila na sila po ay safe, magsasabi na po yan sa inyo. Kaya lang, para magawa po natin yun, kailangan tayo po ay kalmado rin, no? Kasi madalas po ganito po yan, mami, no? Pag pwede ba, tumigil ka na nga ng kakaiyak mo. Hindi kita maintindihan. Ang ingay mo, ang dami kong ginagawa dito. Pag ganun po yung ating nagawa, na kuminsan naiintindihan ko dahil tayo naman pong mga nanay ay napapagod din at tayo din naman po yung mga tao din naman. May mga pagkakataon na kailangan din po nating tanggapin at patawarin din yung ating mga sarili kung may mga pagkakataon na nararanasan po natin ito kasi tayo po ay napapagod din. Pero may pagkakataon po tayo mga mamshi na i-repair po natin yung ating relationship sa ating mga anak. Pag talaga pong hindi natin kaya, halimbawa yung talagang nararamdaman ng mga mami na talagang pagod na yung parang pakiramdam mo, sasabog na yung ulo mo dahil ang dami mong ginagawang sabay-sabay, pwede mo po siyang sabihan ng, anak, pwede bang mag-usap tayo mamaya? O kaya bigyan mo siya ng specific time para may ilulook forward siya, para mag-aabang siya doon. Anak, pwede bang bigyan mo si mami ng 30 minutes? Hihinga lang ako sandali. At nang sa ganon, mapoproteksyonan po natin ang ating mga sarili bilang mga magulang at ang ating imahe sa ating mga anak na parang, ay, yung nanay ko kalmado. At aside from that, yung mga bata po din mismo, alam nila na may ine-expect po sila, ay, babalikan ako ng nanay ko. Pero, if you wanted to gain yung trust ng ating mga anak, kailangan maging truthful po tayo doon ha. Pag sinabi po nating 30 minutes, babalikan po natin. Huwag po yung parang, ay naku, nakalimutan ko na yung anak ko. So, we have to be more intentional. Kailangan, gusto po natin na ma-develop sa mga bata ang trust. Kailangan maramdaman po nila kung paano magtiwala at paano pagkatiwalaan. At tayo pong mga magulang ang merong pinakamalaking responsibility doon na maramdaman po nila. Kailangan sabihin po natin kung ano po yung ating sasabihin, talagang magiging totoo po tayo at magpa-follow through po tayo doon sa ating mga sinasabi. So we acknowledge, so we can gain the trust ng ating mga anak. Yan, okay, maganda yun, And then sometimes, hindi din naman, as we acknowledge the child, sometimes, yung tinatawag na engaging without words. Yan. Ano yung engaging without words? Malalim, So, yung engaging without words, minsan ang ginagawa ko, yung hinahag ko lang ba? Yes. Hinahag ko. Tapos, pinipindot-pindot ko yung, pinatap-tap ko lang ganyan, o hihimasin ko yung tapos, ganyan lang. Parang, basta makita niya na napansin siya, di ba? Yes. Kasi sometimes, parang mahilig tayo magsasalita, but we can be engaged without words pala, di ba, And sometimes, ito yung kailangan ding matutunan ng mga bata. Yung bang soft engagement na without words, Kasi minsan, they engage violent, di ba? Parang yung engage nila, di violent na agad. Na mga mamshits, kayo po ba ay nakakasunod sa aming mga usapan at sana napipick up yung ating mga sinasabi because today's children
are having a lot of these problems, ay Mhm. mabawasan po ito kung tayo din, bilang the accountable and the responsible adults around them, ay magbibigay pansin dito at sana itong ginagawa natin ay bahagi niyan. Okay, Mhm. ito pa ang isa, sabi mo nga, napupuno talaga yung sisidlan ng isang nanay sa dami ng ginagawa Uy, natin, opo. lalo na po yung mga nagtatrabaho, Siyempre Mm. may pressure yan, o may business ka kaya, tapos nag-aaral ka. Parang ang dami mo nang nilagay sa sarili mo, no? Mm. So, ayan, sa dami nun, konti na lang yung natitira sa'yo, no? So, Mm. meron tayong tinatawag na yung fear of losing control, parang sino-shortcut natin yung control. Di ba Mm. gusto natin, parang ginagawa natin puppet yung mga bata, yung hihilahin mo, tapos Mhm. expecting susunod agad, di ba? Opo. Ito naman mga Mm. bata, may resistance din naman, So Mm. magkakaroon kayo ngayon ng clash. Okay, so yung fear of losing control, paano ba yan medyo mababalanse? Pakawalan na lang Sige kaya po. natin. Wag naman, kasi kawawa naman sila. Sabi ko nga kanina ay napakalaki po ng responsibilidad nating mga magulang sa ating mga anak, ano. At yung fear of losing control, normal po yan pareho sa mga magulang at sa mga bata na maramdaman na kung minsan ay para bagang nawawalan tayo ng control, no? Sa mga nangyayari. At mas madalas naman talaga ay wala tayong control. What we can really do, ang pwede nating gawin ay i-manage yung ating mga expectation, no? Malaking bagay po kapag yung namamanage natin yung ating expectation. Halimbawa po, siyempre naman kung halimbawa ang anak mo ay 5 taong gulang lamang, no, o 7 years old, hindi naman po natin sila pwedeng pagkatiwalaan ng mga bagay o mga sitwasyon na pwede lang gampanan ng mga 15-year-old o ng mga 16 years old. So dahil sa alam natin na mga bata sila, no, minsan kasi yung mga magulang, no, parang nagkakaroon sila ng assumption, yung parang ina-assume ng mga magulang, dapat alam mo na yan. Pero kasi hindi po sa lahat ng pagkakataon alam ng mga bata. At tayo pong mga magulang ang gagabay po sa kanila. Kaya po tayo nandito para matulungan po natin sila. So, nagkakaroon po ng resistance ang mga bata at nagkakaroon po ng tension between the mother and the child kapag ka po parehong nararamdaman nila na parang nawawalan sila ng control doon sa sitwasyon. At normal sa atin na gusto natin in control tayo, pero mas marami pong pagkakataon na wala po tayong control. Sabi nga, no, 'di ba po pagka umuulan, wala naman po tayong control doon eh. Ang gagawin lang po natin, hahayaan po lang muna nating umulan hanggang sa tumigil ang ulan. Di ba pa? So, sa tawag dito, sa relasyon din po nating mga magulang sa ating mga anak, kapag ka po may mga batang nagme-meltdown, yung sobrang umiiyak na, no? Yung kaninang sinabi ni Mami Bessie, no? Minsan yung pagyakap, no? Yung marahang pagyakap. Na wala pong minsan, mas maigi pa po yung wala na lang pong salita, pero po yung paghawak, no, yung physical touch, nakakapag-increase po kasi yan ng happy hormones, no? So, Yes. kapag ka po tayo ay hinahawakan, kapag nararamdaman po nila yung ating marahang paghawak at pagyakap, equivalent po iyon ng pagsasabi na, anak, nandito si Mami, kasama mo ako. Alam kong mahirap yung pinagdadaanan mo ngayon kasi naguguluhan ka at nawawalan tayo ng kontrol sa sitwasyon pansamantala. Pero nandito si Mami, magkasama tayo dito. So we are in this together. Kapag naramdaman po ng ating mga anak ito, kahit po kung minsan parang halos hindi na natin makontrol ang sitwasyon, pero yung pong maramdaman nila at ma-validate po yung kanilang pakiramdam na parang, ay, may kasama pala ako. Ay, nandito pala yung nanay ko. Hindi pala akong mag-isa. Marami pong, kailangan po ng maraming assurance parate sa ating mga anak. At huwag po tayong magsasawang magsabi na, alam mo anak, proud si nanay sa'yo at dapat maging proud ka din sa sarili mo para po hindi naman sila nakabase na lang dun sa sasabihin natin na tayo ay proud sa kanila. Pag sinabi niyo po sa kanila na anak, I'm so proud of you. Sasabihin niyo rin po sa kanila na anak, you should be proud of yourself. Para sila po mismo mararamdaman nila na parang, oo nga, no? Nagawa ko tong bagay na to. No? So, kailangan nandun po tayo lagi sa kanila. Back up. At saka yun nga,
sasabihin natin kung ano ba yung bagay na Mm. proud tayo. Kasi Opo. minsan parang very common, sinasabi lang natin, ay very good. So, tama Mm. yun, no? Kasi maganda yung nalalaman din para nakikita ng bata yung process. Minsan kasi we say that yung outcome agad di ba? Opo. Yung outcome. Pero yung efforts na nilagay niya tapos hindi nagkaroon ng ganong outcome. I think better i-recognize din ito, di ba? Yes. Opo, Oo. tama po. Kasi nagkakaroon tayo ng gano'n, na mga Mm. parang sa one-track mind, okay? So, para sa ating mas magandang usapan, dahil ang pinagtutuunan natin dito is to losing control, no? Para laging maganda. Pagbigyan naman natin si Ma'am Ami para sa kanyang ganda mo, nanay, na portion sa kanya pong mga pahatid balik. Hi mga mamis! Welcome pong muli sa ating Ganda Mo Mami feature. Sa araw na ito, ang focus natin ay tungkol sa inner strength, ang self-control. Mahalaga po ito lalo na sa ating pagsasalita. Alam niyo po ba mga mamis na ang dila ang the most difficult member of our body to tame and control? Ayon yan sa aklat ni James. Kaya nga mga mamis, kumusta tayo sa ating choices of words, especially when we are talking to our children? Do you know the words that we speak can either build up or destroy, heal or wound? Ang self-control ay isa sa bunga ng banal na espiritu. Sa aklat ng Song of Songs ay may katapat na halaman ang self-control at ito ang aloes. Ayon sa mga medical studies, ang aloes or mas kilala sa pangalan na aloe vera ay nakakatulong sa pagkontrol at mabilis na paghilom ng sugat sa loob at labas ng ating katawan. Ito ay may soothing effect lalo na sa mga skin condition tulad ng sunburn at irritation. At ngayon, sa Ganda Mo Mami, mayroon ulit tayong DIY. Aloe vera body scrub at aloe vera juice. Ayan mga mamis, tandaan, tulad ng aloe vera, ang self-control sa ating words ay mainam na healing touch inside and out. Tulong upang ang moral at spiritual ng ating mga anak ay maitaguyod. Kaya nga, isali natin ang aloe vera sa koleksyon ng ating mga halaman at sa atin na rin mga sarili. Upang manatili ang Ganda Mo Mami. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na matalakay ang kahalagahan ng self-control sa pagsasalita. Tulungan mo po kaming maging instrumento ng lakas at pag-asa sa aming mga anak. Naway tulad ng aloe vera that symbolizes of self-control ay maging inner strength namin ang maganda at mainam na pagsasalita that will have soothing effect and healing power to our children's lives. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Ami, at sana nga po sumubaybay po tayo diyan sa ating Praying Moms at Heart dahil ang ating pong Praying Moms at Heart diyan po si Ma'am Ami ay isang active na member. Yun po yung kakambal na programa dito nga po sa ating Moms at Heart. Of course, hindi po tayo magkakaroon ng matibay, na pagkahubog sa ating mga pusong ina kung wala po tayong ugnayan sa ating Panginoon. Okay? We are on the last lap of our program ng Moms at Heart. Ang inyong Mami Beserios ay will focus with Ma'am Kathy yung ating panghuli. Ayan. So, paano naman natin bibigyan ng kakayahan ng ating mga bata upang sila ay matutong magsalita? Kasi, ang isa ring kapansin-pansin sa mga bata ngayon, parang kung magsalita ay
Disrespectful daw. In English pa no? In English pa. Disrespectful. Pagkatapos, yung parang one-sided, siya lang. Yung paano yung outlook naman ng iba. Paano naman siya magiging ano. So, paano natin gagawin ito sa mga bata during the conversation of counseling? Sige po. Kanina, nabanggit po natin yung meron pong mga underlying factors na pinanggagalingan kung bakit merong mga behaviors na lumalabas kung minsan sa mga bata, di po ba? May mga pagkakataon na ang totoo po ay hindi naman sinasadya ng mga bata na gawin yon at sabihin nila yon in such a way na sa paningin nating mga adult ay disrespectful. Kung minsan sa kanila, parang sinasabi lang nila as it is kung paano po nila yon gustong sabihin. Kaya lang, dahil nga po sa sila po ay mga bata, may mga pagkakataon po na hirap sila sa social cues din, no? Yung kung ano yung paano yung tamang pagsasabi. Kaya po, meron po yung tinatawag na mirroring, no? Para po tayong nagiging salamin sa ating mga anak. Kapag po ang mga magulang ay parati pong nakasigaw, yung mga bata lumalaki na parati ding sumisigaw. Okay? So kapag po ang magulang ay medyo mabulaklak ang bibig sa pagsasabi ng mga bagay-bagay, medyo mabulaklak din ang bibig ng ating mga anak. Tandaan po ninyo, tayo po ay parang mga salamin sa ating mga anak. Kapag po tayo po ay maayos makipag-usap, may respeto po tayo sa ating kapwa, makikita nyo po yung mga anak ninyo, yun din po yung gagawin nila. Kaya paulit-ulit po nating sinasabi na ang laki po talaga ng responsibility ng mga magulang, no? Na gabayan ng ating mga anak at parte nito itong counseling sa mga bata. Kapag po sila ay nabibigyan ng maayos na environment, na safe space, na-acknowledge po natin ang kanilang mga mga damdamin at mga sitwasyon kung saan sila napapaloob at nabibigyan natin sila ng pagkakataon na magkaroon din ng control sa kung ano man yung kanilang ginagawa, ay nabibigyan natin sila ng confidence, no? Nagkakaroon sila ng, kumbaga, ine-enable natin sila, na-empower natin sila, nabibigyan natin sila ng lakas ng loob na masabi, ma-articulate kung ano po talaga yung kanilang gustong sabihin. Dangan nga lamang, bilang mga magulang, syempre, kailangan talagang iti-tweak din natin yan. No? Kumbaga, parang kumbaga, titimplahin din natin, no? Yung volume ng mga bata. Pwede nating punahin yon. Halimbawa, yung bata, sinabi na, di ba sinabi ko na nga, paulit-ulit ka naman ng pagtatanong. Di ba minsan kasi tayong mga magulang paulit-ulit magtanong, no? Nakalimutan natin, ay natanong ko na pala, itatanong mo na naman. So ayun yung bata, naiinis siya. Kasi siguro, kaya siya naiinis kasi yung pala meron pala siyang ginagawang exam o meron pala siyang ginagawang schoolwork at ayaw pala niya na maistorbo siya. Pwede niyo pong sabihin na ganito, anak, nakikita ko na busy ka, pero pwede ba sa susunod kapag sumagot ka kay mami, sabihin mo sa akin ng mas maayos sana para maintindihan ko kasi hindi ko alam na busy ka pala. So, nakita nyo po, meron naman din pong pagrespeto kasi tandaan po natin mga mamshis, kung tayo pong mga adult, gusto po natin na rirespeto po tayo at ina-acknowledge po tayo sa ating nararamdaman. Yung ating pong mga anak, ganun din po sila. So, kung tayo po ay merong malalim na pagtingin sa kanila at tinitignan natin sila bilang ating mga anak at mga bata na ating pong ginagabayan at inaasahan natin na sa pagdating ng panahon ay mas magiging mga mabubuting tao po sila. As early as a very young age, ipakita po natin sa kanila kung paano po at ano po ang pakiramdam ng pagrespeto. At matutunan po natin silang pakinggan. Wow, naku, napakadami nating napagpuntahan. Kapalagay ko, no, ang dami-dami rin nating naibigay ng mga mungkahi at mga ideya, no, sa ating mga kasama na nakatutok dito po sa ating Moms at Heart para po mahubog ang ating mga puso, no, na gumagabay sa ating mga bata. So, mula dun sa ating safe na binuo na acrostics ay napag-usapan natin yung secure na environment, mag-usapan yung to acknowledge them, yung bigyang halaga sila para sila magkaroon ng tiwala. At ganoon din naman, let's address yung kanilang mga behavior, no, instead of power struggle. Ito pala ay the fear of losing control, no?
Or sometimes yung identity mo din, no? Parang at stake yung authority mo, kaya may powerful. Parang tug of war ba yan? Ako ba ikaw? Oo. Ako ba ikaw? Parang gano'n. Oo, And tama. last one, ayan, binigyan natin ng kakayahan ng ating mga bata to communicate, no? At ang Mhm. parang paulit-ulit na nais kong bigyan diin ay maging kalmado. Ayan. Yung Tama. mga, yung mga final, ano mo, yung mga final paalala mo, parang ako yun ang gusto ko ipaalala. Maging Oo nga. kalmado po tayo. Oo, Ayan. oo, Okay, so ikaw oo. naman. Sige po. Ako po, Mami Bessie, salamat po kayo. Tumpak na tumpak. Maging kalmado po tayo. Ako naman po ay ito. Matuto po tayong makinig sa ating mga anak. Pakinggan po natin sila at bigyan po natin sila ng respeto at pagpapahalaga para nang sa ganon matuto po din po nilang ibigay ito sa iba. Yun po sa akin. Ah. Okay, so maraming salamat sa iyo, Ma'am Shika. Thank you so Maraming much. salamat po, Mami Bessie. Maraming salamat. Kadami po talaga at lahok-lahok ano ang ating pong napag-usapan ng mga bagay-bagay patungkol sa, yes, pwede pala natin simulan ang counseling sa ating mga magulang at anak na relasyon. Ayan, so kasi as we counsel our children, tayo rin po natututo sa ating mga bata. Pero lahat ng katuruan na yan, lahat ng ating mga isasagawa, wala po itong magiging matibay na pundasyon, minus prayer. Nais ko pong tawagin ang ating pong isang praying moms muli, si Gemaline Dayanan, para po sa kanyang mga bahagi na ibibigay po sa atin sa panalangin. This time we will bring it into prayer, the keeping transform and healthy minds. Before we will pray, I would like it to bring it into read the book of Matthew chapter 6 verse 25 to 27. It says, "Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store in any barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life?" What a powerful verses in this time. We will pray. Father God in heaven, thank you so much, Lord, for reminding us, Lord, to keeping transform and healthy minds. That we should not be able to worry in everything, because we know that we have a good Father. A Father who is in control in everything. Our Father who is the beginning and the end, the Alpha and the Omega. Our Abba Father that sees, and our Father that provide all our needs. Thank you, Lord, for this time, that through you and within you, Lord, to run the race in this life, Lord, to fight the good fight in our faith alone, that someday, somehow, Lord, we will be with you. There's no such things to make it shorter in the life for worrying, because it's not adding in anything in our life. Thank you, Father God. You're a great God, a great and powerful God. Amen. Maraming salamat sa iyo, Ma'am si Gemaline Dayanan. Maraming salamat, at yan na naman po nagtatapos ang isa na naman nating pagsasama-sama dito po sa programang humuhubog sa atin po mga pusong ina, Moms at Heart. Sana nga po tayo ay nagkaroon ng mga iba't ibang bagay na kapupulutan po natin ng aral, paano natin higit na mapaghuhusay ang ating po pagkausap sa ating pong mga anak. Kasi parang sagutan, ano? Na ayun, na hindi naman po kailangan na tayo ay tumaas ang ating BP. Ayan, o di kaya naman po ay magkaroon tayo ng discontentment. Sana nga po ang lahat ng yan ay atin pong napagsalusaluhan over 702 DCAS FEBC Radio TV, Moms at Heart na Facebook, o di kaya naman po nakinig lamang tayo sa atin pong 702 DCAS AM1. At dahil dyan, dahil tayo nga po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Isang magandang hapon, masiglang hapon, at sana po laging nag-uumapo po ang ating hapon.